Ayan, may sumisilip na. Nakita nyo na ba yung nakikita ko? Ayan po yung aking bongkok ng anak na. Sabi ko sa inyo, ayan po pag nag-anak siya, no? At tinitingnan ko ngayon kung ano magiging itsura nito. Ito yung bird's beak na tinatawag o Sansevieria bongkok na nabili ko pa po sa Indonesia, no? Gimbirog lang siya, no? Merong mga ganon. Pero this one kasi meron siyang lumabas na dalawa. Ang ganda rin ng forma niya, no? Para siyang tuka ng ibon. Kaya hello everyone! This is Sir Misunaw, Pili tayo na Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, grabe, magandang balita itong ibibigay ko sa inyo dahil yung isa sa mga precious plants ko dito, finally, nanganak na! And tuwang-tuwa ako ngayong araw na to, no? Kasi almost 20,000 to 60,000 yung price range nung halamang ito. At grabe, no? Parang iba yung pakiramdam ko. Excited na excited kung ano yung magiging itsura at kung ano yung paglaki, paano ko siya makikita, paano ko siya aalagaan. Yan yung mga naglalaro sa isip ko nitong mga nakarang araw, ano. Pakikita ko yan sa inyo sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Nandito tayo sa aking mga collection ng snake plants. Yung aking tinatawag na snake plants paradise dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ngayong araw nga po na to, nagulat ako kasi nakita ko na finally yung aking isa sa mga precious plants, yung tinatawag na Sansevieria bongkok o yung bird's beak na pinakita ko sa inyo noong nakaraan na nabili natin from Indonesia. Ngayon po, meron na akong sariling breed, ano, na paanak na natin siya, no? Nagsulpot na yung anak niya. Tara, samahan nyo ko. Tara, papakita ko na sa inyo. Ready na akong alagaan sila. Ano, at ma-excite pa sa kung ano yung makikita sa halamang ito. And ito na nga po, finally, yung ating bongkok, ano. Alam nyo, nag-worry ako dito kasi the last time may nakita akong parang patch, ano. Dito naman sa mga alaga ko talaga nakikita ko na meron talagang tinutubuan ng mga kung ano-anong dilaw, no, fungus na sanhi ng yung hindi pagtuyo no kagad ng lupa nila, no. At nangyayari yan kapag ulan ng ulan. Pero ngayon madalang yung may sumisilip na. Nakita nyo na ba yung nakikita ko? Ayan po yung aking bongkok ng anak na, no. Actually, tanggalin muna natin tong ibang mga plants dito para yan, mapakita ko sa inyo ng mas malapitan, ano. And yan, sa journey natin dito sa mga snake plants natin, ito yung isa sa pinaka tingin ko milestone, ano. Kasi nga medyo mahal po, ano, yung halamang ito. Ito yung bird's beak na tinatawag o Sansevieria bongkok na nabili ko pa po sa Indonesia, no. At sabi ko nga po sa inyo, pinakamababa na yung 20,000 nito, no, sa halamang ganito, no. At depende pa po yan sa laki, sa bilog, sa itsura o sa form, ano. Pero this one, napakaganda ng variations niya. May dilaw, tapos bilog siya, no. Meron ito, hindi tumutuloy yung pagkabuka nito. Naging bilog lang siya, no. Merong mga ganon. Pero this one kasi meron siyang lumabas na dalawa. Ang ganda rin ng forma niya, no. Para siyang tuka ng ibon, kaya tinawag na bird's beak. Yung iba naman tinitingnan parang cobra, no, na ahas. Itong bongkok natin, ano. Pero sabi ko sa inyo, ayan po pag nag-anak siya, no. At tinitingnan ko ngayon kung ano magiging itsura nito kasi sa ibang bansa, kapag galing po yung halaman, minsan naiiba yung klima, naiiba rin yung itsura ng mga anak, ano. Pero dito sa atin, ito yung breed natin yan. Tingnan natin kung ganun din yung lalabas. Pero nakikinikinita ko na, kita nyo, ito yung pinaka main na leaves na tumubo, no. Tapos ayan, nahihiwalay na siya. Tapos tingnan natin, ano. At pag lumaki-laki to, tsaka ko hihiwalay. Pero obserbahan natin, ano. At
tutukan kung ano ang mangyayari dito. Pero ano nga ba ginawa kong pag-alaga dyan, ano? Syempre, dito po sa aking mga snake plants na pwesto, talagang sagana po yan sa morning sunlight, ano? At yan po yung gustong-gusto ng mga snake plants. Pero at the same time, iwas-iwas din po tayo sa pagdidilig. Kaya lang ito nga po, dahil medyo nasa labas tayo, yan, laging kapag nagsunod-sunod yung pag-ulan, nangyayari po is nagkakaroon sila, nagde-develop ng mga yan spot, ano, parang fungus, and yun yung iniiwasan ko. So hinahanapan ko to ng net, no, na kung halimbawa magtatag-ulan, ganyan yung gagawin natin. Pero ngayon na tag-araw, ganyan muna siya, no, hayaan natin na kaganyan. And eto nga pong bongkok natin, kapag natutuyo na yung lupa, tsaka ko lang dinidiligan sila, no. And sabi ko nga sa inyo, ganyan yung mga snake plants, ang gusto po niyan talaga is yung tuyo, no, na lupa na mahalumigmig, no, medyo may moist ng konti, ano. Pwede kayo mag-misting, ano, kapag gusto nyo, katulad ng ginagawa ko dito sa mga plants. Tapos ayan, ito po, hindi masyado malaki yung aking pinaglagyan. Napansin ko na kapag sobrang laki ng lalagyanan, mas prone sila sa pagka-root rot, ano, pagkabulok nung ugat, ano. Pero kung dito sa mga snake plants, kung gusto nyong magsuloy yung inyong mga anak, medyo i-limit nyo lang po yung lalagyanan, ano. Huwag masyadong malaki. Yung tamang-tama lang po dun sa plants, no. And katulad nga po nitong ating yan, Sansevieria bongkok o bird's beak, nako, parang ang unti pa lang na mayroon dito sa Pilipinas, ano. The last time nga na nag-check ako, parang 2 pa lang kami. Tapos nag-search ako, parang meron before, pero ngayon wala na akong balita, ano, dun sa kanyang pinost na Sansevieria bongkok, ano. And the last time na nag-check ako, meron ng 2 kami or 3 ata, ano, pero bibihira po yung may ganito sa Pilipinas. So ayan po yung ating bird's beak na napakaganda, and I hope sana maparami ko talaga to, pero bibigyan ko pa rin kayo ng updates lagi dito, no, sa ating Sansevieria na nanganak na. So ngayon ganyan pa lang yung nakikita nyo sa kanya, pero eventually sana maging ganito siya, no. At iniisip ko kung ano magiging forma nito kapag tumagal, ano, kung ganito rin ba, yung pabilog din ba or what, or something strange na mangyayari sa kanya, hindi natin alam. Pero dahil nga iba yung klima dito sa atin, sa bansang Pilipinas, matitingnan pa rin natin yan kung ano yung kakalabasan, ano. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahiwaga yung mga snake plants dahil minsan po yung anak nila unexpectedly parang naiiba yung forma, naiiba yung variegations. So sana dito sa aking bongkok mapanatili yung ganitong itsura, no, para naman sa gayon yan, maganda, no. Parang feeling ko mas maganda kung ganito yung magiging itsura niya, para yan makapagpadami tayo. And so pag malaki-laki na yan, siguro ideal mga 1/4 ng mother plants, pwede na po yung i-transfer, ano. Katulad po nung ating last time na pinakita sa inyo. So balik na muna natin itong ating mga snake plants dyan, and balik natin, baka maiba yung pwesto, yan, para yan, nakaganyan siya, no. Anyways, katulad nung iba nating snake plants na nanganak na, ito mga bonsel, nasa 1/4 na nung mother plant. So kung one of these days, hintayin ko lang yung iba pang lumaki-laki ng konti, magta-transfer na po tayo niyan, ano, para makita natin. Siguro kung yung dahon niya umabot na ng 5 hanggang 10 or 5 hanggang 8 na dahon nung bonsai, pwede na tayong mag-transfer. Samantalang ito naman, ito malapit-lapit ko na pong i-transfer. Yan yung ating mga plants, and ayan, meron ng mga sumusulpot din dito, no. Pero sabi ko nga sa inyo, napaka-fulfilling ng pakiramdam kapag yung mga snake plants mo nag-aanak, ano, tapos nag-iiba-iba ng mga dahon, ano, parang nakakatuwa sa pakiramdam. So eventually
kapag halimbawang yung mga snake plants natin nagsulputan yung mga anak, papakita ko rin po sa inyo, no. So ito ibang klase naman, kita nyo rin yon, iba yung klase ng pag-aanak niya ito. So iba-ibang klase, iba-ibang snake plants, iba-ibang klase yung kanilang pag-aanak, ano, yung ating mga alaga dito. And sa pagtutubig naman, kailangan talaga dito matuyo muna yung pinaka lupa niya bago kayo mag dilig, ano, kasi kapag hindi fast draining inyong lupa na ginamit, yan, madali pong magkaroon ng yan, pagkabulok yung inyong mga roots, ano. At the same time, maaring mafungus, no. Importante po na ang gagamitin natin fast draining. Ano nga ba yung pwedeng gamitin dyan? Unang-una na po na components yung pamis, ano, yung mga ganyan-ganyan bato, kasi mas mabilis pong dumalo yung tubig pag ganyan yung ginamit nyo. Tapos iba pa halo, pero make sure na mas maraming ganyan, ano, yung gagamitin yung soil mix, ano, para makapag-penetrate yan yung tubig. Tapos bigyan siya ng enough na sunlight. Sabi ko nga po dito, morning sun talaga, ano. At make sure na matutuyo kinabukasan. Pag 2 beses na po umulan or 3, 4, medyo worried na po ako dun sa ating mga plants, ano. Kaya minsan yan, minsan naglilipat ako ng mga snake plants or nagtatabing tayo dito, no, sa ating pinaka net, no. And ayan lang naman yung ilang care tips, no, sa ating pagpapalaki. Tapos sabi ko nga, pag nag-mature yung inyong mga roots, no, diyan na sumusuloy yung mga anak-anak nila. So yan lang naman, pinakita ko lang sa inyo itong ating bongkok, ating bird's beak, no, na plants. And yan, meron na siyang anak. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog and nakita nyo na yung anak ng ating bongkok, ano. And wish nyo rin ba na magkaroon ng plants na to, no? Comment nyo lang dyan kung ano yung mga gusto nyo, mga varieties ng snake plants na talaga namang nagagandahan kayo, no? At kung ano yung mga precious collections nyo dyan sa inyo na halaman na napaanak nyo na rin, ano. And salamat na maraming mga ka-MDP sa mga nag-like, nag-share at nag-comment ng ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging update sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search na po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!